Yan guys, nandito kami ngayon sa Petron, magpapagas habang hinihintay ko yung bayaw ko kasi kasama namin silang mag-asawa. Kasi yung iba hindi nakasama. Itong asawa ko senyas na senyas, sabi niya bidyuhan ko daw kung magkano yung price na magagastos niya sa full tank ng motor niya. Bibilangin yata niya pagkatapos namin mag-rides. Yan, tapos na kami dyan magpagas, hinihintay na lang namin sila. Kasi hanggang ngayon wala pa eh. Sabi kasi daw nila sa text nila, nagpe-prepare pa sila. Pero papunta na rin naman yan sila. Habang naghihintay kami mag-asawa dyan, ayan, video-video muna ako. Ewan ko kung ano mga pinagsasabi ko dyan. Sarap lang sa feeling na nakakapag-rides na kami mag-asawa kasi wala na kaming maliit. Hindi katulad ng dati, binabantayan namin yung mga anak namin. Tapos yan, dumating na sila, binabaybay na namin ngayon yung papuntang Porac. Ayan, habang nagdadrive yung asawa ko, video muna ako kasi sayang naman. O ayan, nandiyan na kami sa Porac ngayon. Tapos ngayon, nandito na kami sa tulay ng Porac. Napakahabang tulay. Christmas na dito ngayon sa may Porac. Ayan, madilim pa kami umalis dyan guys. Kasi mas magandang makarating ng maaga. Ayan, nandito na kami guys, nag-stop over na kami. Hindi ko na alam kung saan to banda eh. Papahinga sila muna. Umihi muna kami dito kasi medyo malayo-layo pa tong biyahe namin. Dito rin to sa may Petron pero hindi ko na alam kung saang lugar to. Ayan, naayos ni Ate Biba yung ano. Yan, pakit muna tayo sa camera. Yan guys, pagkatapos namin magpahinga doon uli sa Petron, umalis na kami uli. Yan, mahabang paglalakbay uli. Ayan yung mga bundok dito oh. Malapit lang mga bundok. Nakikita mo yung tanawin. Ang ganda talaga. Ito nga guys, wala na akong masabi ngayon dito sa voice over ko, no. Kwento ko na lang sa inyo na kahit wala naman kayong pakialam sa ano namin, masarap pa rin talaga sa feeling yung nakakagala kayong mag-asawa. Para kahit papano na ang hirap din palang mag voice over, no, wala ka ng ibang masabi. Pero push lang natin to para matuto tayo. O nandito na kami sa Kabanggan. Ayan, 'di ba? Ang ganda na dito. Puro bundok uli. Alam nyo naman, probinsya dito. Kaya yan, talagang makikita natin, puro bundok. Habang naglalakbay kami mag-asawa, busy ako dyan mag-video. Tinitignan ko yung mga bundok. Siyempre. O ayan guys, nandito na kami. Nakarating na kami sa destination namin. Ayan yung bundok. Oh, lapit lang talaga, as in. O ayan. Babayad na yung asawa ko. Tapos sabi ng babae, tingnan daw yung mga bag kasi for safety. Kasi nga daw, lagi daw may nawawalan dyan. Tinitignan lang daw nila kung baka mamaya may mga matatalim na bagay siguro yan. Ayan yung bayaw ko. Ang ganda ng place dito guys. Ayan o. Para siyang farm. Kung makikita mo lang akala mo wala lang. Akala mo walang paliguan. Pero pagpasok mo dyan, napakaganda pala ng tanawin dyan. Tapos akala namin, kami lang yung maliligo dyan kasi ano ngayon, 'di ba? Nasa mga sementeryo yung mga tao. Tapos tinanong din nila diyan kung nasa inyo yung parking. Eh, ang lawak-lawak ng parking pala. O, ayan oh. Ang ganda diyan, tas ang lawak-lawak. Ayan, habang hinihintay namin na nagbabayad yung mister ko, ayan, pumasok na kami diyan. Pagpasok namin diyan, ay, na-amaze ako diyan kasi ang ganda ng ilog nila diyan. Hindi katulad dito, ayun sapa pala. Hindi katulad dito sa atin yung sapa, puro tayo, tsaka pampers, tsaka mga basura. Dito sobrang linaw, tapos ang lamig-lamig pa ng tubig. Kaya parang ignorante yung dating ko dyan. Kasi ngayon ako nakakita ng ganyan. Habang tinitignan ng asawa ko dyan, umakit ako dyan. Kasi tinitignan niya yung nabili namin lupain. Ayan yun yung bundok ko. Nandiyan lang yung bundok sa harapan. Ayan guys, oh, tingnan mo. Ang linaw talaga ng tubig. As in, nakikita mo dyan yung mga isda. Yan. Tapos ang lamig pa ng tubig dyan. Mahaba-haba yan. Nandun pa yan sa dulo. Sa dulo. Tapos akala namin, kami-kami lang ang maliligo. Diyos ko. Nung mga bandang alas 11 na, ang dami ng tao. May mga foreigner pang mga pumupunta dyan. Ayan o. Tapos may mga kubo dyan. Kung gusto ninyong magkubo, magbayad lang kayo ng 300 pesos. Pwede kayong mag-overnight dyan. Pwede kayong mag-tent, magluto-luto. Tapos malalim din yung banda dyan yung tubig. Yan guys, tingin-tingin muna kami dito niyan. Ayan o. Linaw ng tubig, di ba? Tapos nandiyan lang yung bundok sa harapan. May naliligo na rin mga bata. Eto na nga guys, niyaya ko ni Ate Bibay. Sabi niya, punta tayo dun sa swing, yung may tali. O ngayon,
Sabi niya, paano ako nito magsuswing? Ang layo ng tali. Sabi ko naman dyan, abay sungkitin mo, hindi naman sa'yo lalapit yung tali na yan. Tapos sabi ko sa kanya, sigurado ka ba sa gagawin mo na magsuswing ka dyan? Tignan mo muna yung tubig kung malalim, baka mamaya niyan, sabi ko, pagbagsak mo, pilay ka. Baka mapaluhod ka na lang dyan. Kasi mukhang mababaw siya eh. Hindi ako makalapit kasi natatakot nga akong lumapit banda dyan kasi parang feeling ko ang lalim-lalim. Aba, ayan o, sinukat niya yung tubig. O, napaisip siya ngayon dyan. Sabi niya mukhang mababaw daw dyan. O, sabi ko, sige, try mo. Huwag kang uwi sa Pampanga ng pilay ka. Ayan na guys, sinusungkit niya daw. Kunwari pa yan siya. Edi back out siya ngayon guys. Ang lakas ng loob niya guys. Natakot yan. Bumaba ngayon siya. Sabi ko, dito ka na lang sa baba maligo. Huwag ka nang maganya kasi baka mamaya mapilayan ka pa. Kargo ka pa ng asawa mo. Ayan, bumaba na. Ayan o. Ayan o, sabi ko mag-swimming-swimming ka na lang dyan. Ba't tinuturo niya? Kala mo naman pag-aari niya yung ilog. Sabi ko, magkano mag-swing-swing dyan. Kasi pag napilayan ka, uwi ka sa Pampanga na pilay.